Hawak natin ngayon ang pinakabagong colorway ng 361 DVD SE2. Ganda! So, samahan nyo akong i-check kung gaano kasulit tong sapatos na to. Diyan lang kayo. It's me, Kuis Gian, at kung bago ka lang dito sa channel, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe at i-like tong video para makita mo yung mga susunod na i-feature nating mga sapatos dito sa channel. Ang saya ko ngayon kasi meron tayong bagong sapatos. Man, first time ko nagkaroon ng ganitong kulay na sapatos. So, ito nga yung pinadala ng 361 Degrees Basketball, no? Pinakabago nilang DVD SE2 na colorway. So, mga kuis, bibigyan natin to ng mabilis na review pagdating sa materials at syempre yung court feels niya. Syempre, hindi mawawala yung trivia natin sa sapatos na to kasi hindi naman lahat alam yung DVD, di ba? So, para sa akin, siguro, nakuha yung DVD na tawag sa kanyang surname. Sa mga hindi nakakaalam, itong sapatos na to ay pagmamay-ari or model ni Spencer Dinwiddie na naglaro sa Brooklyn at sa Dallas, pero ngayon naglalaro sa Lakers. So, mapapanood nyo siya ngayong playoffs. Yung kanyang surname kasi mga kuis is Dinwiddie or Spencer Dinwiddie ang kanyang buong pangalan. So, pag binigkas mo ng mabilis yung Dinwiddie, parang tunog DVD siya. So, alam kong yun talaga yung pinagkuhaan nun. Pero, yun yung pinakamalapit na realization ko bakit DVD. Bale, ito din pala yung tinatawag na SE version or Special Edition. Hindi ibig sabihin SE or Special Edition mahal at mas high-end na siya, no? Minsan, mura din siya, pero naglalagay lang yung designer or yung brand ng different concept about the shoes. Pero pagdating sa materials, sulit na sulit pa din talaga sila. Tapos, minsan, mura pa siya katulad nito. Na-flash ko din dyan sa screen nyo kung ano yung itsura ng DVD SE1 or DVD 1 SE na nirelease last year para may idea kayo kung ano yung sinundan niyang sapatos. Lastly mga kuis, available itong model na to sa Lazada. Check nyo na lang yung link na ilalagay ko dyan sa baba. And then yung price niya mga kuis is naglalaro sa 3,400 to 3,600 plus. So pupunta na tayo sa materials mga kuis. Sa uppers, mapapansin nyo na super breathable dahil manipis lang yung kanyang uppers. Ang materials na ginamit nila is nylon and cotton mesh. So sa ibabaw is yung nylon, tapos may plastic infused na toe guard, ayan. And then sa ilalim niyan is itong cotton mesh. So ayan, to specify, ang tawag dito sa ganitong pattern is honeycomb mesh. Salamat sa mga vloggers na nagbibigay ng idea sa atin. Sa kanyang outsole, mga kuis, ito yung kanyang outsole. Ito kasi isa sa mga importante sa inyo, di ba? Pagdating sa outsole, hindi siya super durable rubber, pero masasabi ko na super kapit naman niya. Pagdating naman sa kanyang cushioning, dalawang cushioning system yung ginamit nila. Yung Energex, itong itim, yan yung Energy X foam. At ito naman dito sa gilid, sa kanyang likod at sa harap, yung tinatawag na Carbon Critical Technology, yung pinakamalambot nilang foam na parang Adidas Boost. So, salamat din pala sa nag-correct sa atin sa last upload na binigay sa atin ng 361 kasi mali ata yung nabanggit ko doon, pero salamat sa iyo, Kuis. I-highlight din natin yung kanilang nilagay na TPU dito sa gilid to protect or for lateral support mga Kuis. At syempre, yung design mismo. It reminds me of the Kobe 5 Bruce Lee. So kung naghahanap ka ng ganung vibe tapos medyo budgeted ka, pero maganda naman yung gusto mong performance, I recommend this. Highly recommended. Pagdating sa size mga kuis, sa haba niya is super okay or true to size. So kung size 9 ka, mag size 9 ka talaga. And then sa kanyang toe box naman, ayan, makikita nyo naman na very spacious sa loob dahil manipis lang yung kanyang material, no? Ang maganda dito, hindi natutupi yung material or hindi masyadong nagkikrease. Okay na okay para sa mga wide feet at ang good thing dito mga kuis is na-adjust na nila yung kanilang size. Before, wala talagang exact na 42.5 or sa ibang brand is size 9. Dati yung 43 nila is size 9 pero ang length nun is size 9.5 kaya medyo mahaba siya tignan, pero this time meron na siyang 9.5, 10.5 and so on. Bukod doon mga kuis, isa sa mga i-highlight ko para sa sapatos na to is very low to the ground siya dahil manipis lang yung kanyang Carbon Critical Technology na foam, itong puti. Hindi katulad dun sa main model na makapal at medyo solid yung kanyang outsole. At syempre isa sa mga i-highlight natin lastly is yung kanyang rubber outsole or yung kanyang traction. Mga kuis, super kapit na itong sapatos na to kahit naglalaro ako sa dusty court or yung
maalikabok na court. Medyo madulas siya pero mararamdaman mo na nandun yung kapit kasi naririnig nyo naman yung tunog niya. No? So, hindi naman maiiwasan yun eh. Kahit na anong sapatos, Jordan, Nike, kahit anong sapatos yan, basta may alikabok sa court, automatic madudulis yung sapatos mo pero mararamdaman mo kung responsive or talagang kumakapit siya. So, kung gusto mo ng ganong sapatos, ito pwede to sa'yo. So, kung i-compare ko siya pagdating sa Big 3 for quick, masasabi ko na mas makapit pa nga ito kumpara doon. So, hindi ko din-down yung mga Big 3 users. Gustong-gusto ko din yun. Actually, meron tayong sariling pair nun. Pero pagdating kasi sa traction, ito, the best to. Lalong-lalo na siguro kung sa wooden court mo siya gagamitin or dun sa mga surface na super linis or super makinis. Para sa akin, super ganda ng sapatos, ng design, ng materials, at lahat ng bagong technology nila sa isang sapatos ay nandito na. Kaya hindi ka talo kasi hindi talaga masakit sa bulsa yung ganong price, no? Lalong-lalo na kung makuha mo siya ng below 3,000. So, check it out sa kanilang Lazada. Nandyan yung link sa baba. At ayun mga kuys, dyan na muna natin tatapusin yung ating mabilis na review at unboxing ng sapatos na to. So, huwag niyong kalimutang isubscribe tong channel na to at ilike tong video na to para madami pang makapanood. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog at sa mga susunod na ipapakita nating sneakers katulad nito. God bless sa inyo at ingat kayo palagi.